The Doctor is in. Ako, magandang segment to. The Doctor is in. Na dati po ay tinatawag natin Kumusta Ka Na with Doc Joanne. But right now, busy na po si Doc Joanne sa NCR. So, let's welcome in Senior Inspector JF Soji Rodrigo Regala. Hello, Doc. Magandang umaga. Yes, good morning po sa lahat. Sir, good morning. Welcome po sa BFP Live, Doc. Nakaka-proud nga po, gaya ng sinabi ko last time, nakaka-proud na meron na tayong mga professionals, mga ganitong specialist dito sa BFP. And take note, psychiatrist po si Doc, okay? Kaya kung ikaw ay nalolongkot at nabobognot, okay, narito na ang sagot. Si Dr. Soji. Meron na po tayong mga puntahan ng mga medical mission. Ayun, agad-agad medical mission ang inasikaso ng ating mga doctors natin. But dahil nga po baguhan si Doc, actually, kailan nga po kayo nag-take oath, Doc? September 13. O, akalain mo yun, September 30? 13. 13. 1 month, no? Na member ng BFP. So, umpisa na natin ang tanong, Doc. Bakit nga po ba kayo? Bakit sa dinami-dami ng Ayan, government ang mga agency? tanong ni Sards. Bakit sa dinami-dami ng government agency sa BFP po kayo nag-apply? Ayun. So, Sige, Doc. eto, to be honest po, I was just invited to apply in this organization. And then, syempre, as a point of view ng psychiatrist, or pag pinuntahan natin yung factor bilang as human being na dapat hindi tayo humihindi sa mga challenges. Yan. And being part of the BFP is a challenge for me. So baka pagsisihan ko pag hindi ako pumasok, meron lang nag-invite Naku, sa Doc, akin. tama. Kaya ayokong merong pagsisihan Yeah. in the future. So, you take all chances, Doc. Yes. That's nice. Sabi Ayan. dito, Doc, ano daw yung naging work experience training para magkaroon ng ganyang specialization? Actually, I am a former psych resident po at the National Center for Mental Health. So, yung mga psychiatrists natin, ng mga diplomate, nagtapos sila ng training sa psych residency. Depende yun. May 3 years sa private, may 4 years naman sa government, and then magti-take ng diploma. Yung sa'yo, Doc, how long was this? I got 2 years of residency training from the National Center for Mental Health. For the private, yung iba wala ng service, 3 years po, tapos na po yung Yun. training. Anong naging challenge mo doon sa iyong 2 years? Madami po. Lahat po ng challenges as a doctor, as a private physician po at that time. Okay. Dok, tanong ko lang, paano nyo inaalagaan yung sarili nyong mental health considering na yung... tama. Legitimate na tanong yan. Kasi, Yes, correct. kasi po pwede kang madamay dun sa way of thinking ng ng mga pasyente patient. ninyo. Actually, it is very important to know yourself. Dapat alam mo kung ano yung nagdi-distress sa'yo. For example, kung alam mo na stressful event ng buhay mo o meron kang adjustment na ginagawa dun sa buhay mo. So, kung naglalaro ka ng badminton, for example, then siguro mas makakatulong at that time na maglaro ka muna or kumain ka ng mga favorite mong pagkain, yung mga happy food, kumbaga natin. Happy food. So, recognize mo yung feeling na talagang stress ka at kailangan mong i-distress yung sarili mo. Parang may kilala akong lahat ng food happy food. Distress. Yun pala ang technique, Doc. So, sa ganitong moment na nandito kayo sa Bureau of Fire na 1 month nga, may naobserbahan na ba kayong mga areas na po pwedeng makatulong ang isang kagaya nyo na may ganyang specialization? Actually po, simula sa process, sa recruitment process na magte-take yung mga future na mga firefighters natin ng neuropsych exam, simula doon po makikita na po natin na kailangan natin ng psychometrician, psychologist, at psychiatrist. Para makita po natin yung mental health ng individual. Opo, 3 po yung mga individuals na kailangan natin doon sa unit natin. Ano yung pagkakaiba, Doc? Yung psychometrician, pwede po silang mag-conduct ng mga battery ng mga exams natin. Yung tinitake natin sa mismong testing center. Sa NP screen. Guided by the, exam. yes po, NP. Guided by the psychologist natin na meron din po tayo sa NCR, si Ma'am San Juan. Yeah. And then, pag meron na po talagang nakitang problema, kailangan na po ng gamot, didiretso na po sa doktor natin, which is the psychiatrist. Yun yung ikaw. Yung sa akin po, actually, a general physician could also prescribe Ayun. medications. However, it is an advantage kung merong training yung magpe-prescribe ng gamot.
So aside from that, Doc, ano pa po yung pwedeng gawin or ano po yung mga steps nun para maging ganap na psychiatrist? Tama po ba? Yes. Finish residency training and then take an examination. Okay. Sa 1 month po, medyo maging natuwa din ako dahil tinanong na din po ako ng chief namin sa health service, si Fire Chief Superintendent De Leon, na Johnny De Leon, sir, na ano yung mga pwede namin na gawin Yes. as ayusin dito sa psych unit. So, isang plano natin, long-term goal talaga natin dito, sana makapag-hire tayo ng marami pang psychometrician at psychologist para Yun na, kahit to complete the team, yes, the and unit itself. yung psych exam talaga sana dito natin may gawa na sa ating right. Tama, organization. No need na to pay at nandito na sa atin lahat yung copy, hindi naman gagaling sa labas ng bureau. Oo. Yun yung magandang Malaking long-term impact yan goal. sa applicant. Yes. Right? Oo. And, May follow-up question po ako. Kasi yung ating mga bombero nga, nagre-responde sila. Nakakita ng mga sites o mga yung mga nakikita lang hindi masyadong kaaya-aya sa mata ng tao. So, nandyan yung mga disasters, nandyan yung mga na-aksidente. Ano po yung ginagawa ng isang psychiatrist o yung ganyan, may ganyang specialization para to minimize yung psychological impact ng ganong mga klase ng insidente? Kung minimize po, pupunta po tayo doon sa prevention. Makikita po natin doon sa neuropsych nung patient, nung employee pala. Wala tayo sa hospital, so employee. Kung ano po yung defenses, ano po yung kung paano mag-cope yung isang tao. Kung tingin natin ay hindi siya ganito ka maayos mag-cope o hindi ganun ka okay, ka-stable si employee, mas mabuti na ilagay siya kung saan siya na area ang makakatulong sa kanya. Kasi not because the patient has a mental illness, lilimitahan natin kung nasaan siya. Kasi ang goal naman natin, sabi ko nga, nung nasa kapihan natin, ma'am, na functionality, tulungan pa rin natin na makabalik o mabigyan ng trabaho na karapat dapat doon, appropriate doon sa employee natin. So, ibig sabihin, pwede matotal o permanently disable ang isang tao pag nagkaroon ng ganong klaseng problema? Kung legality-wise, sir, while taking the medication, no, kung affected siya, pwede actually siya kumuha ng PWD-ID, psychological, under psychological naman siya, kung ito technical talaga natin. Pero kung makakabalik na siya, naging stable na ulit siya, stop na yun, yung pag-privilege ng PWD niya, and then go on with normal life. Okay. Follow-up question, Doc. Paano nyo ma-address, di ba, dumadami na nga yung ganitong klaseng incidents, di ba? Hindi na siya, kumbaga stigma siya na kapag sinabi mong mental health disorder, ito po ay tinatago, hindi siya ina-address ng maayos. Actually, oo. Yes, kasi meron tong takot ang mga tao na pwede kang sabihin, ay, ano na nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na, ganun, nababaliw ka na. So ano po yung maipapayo nyo dun sa ating mga tagapakinig kung sakaling meron sila nararamdaman na ano ba yung best steps na po pwede nilang gawin? Right. Para mawala yung stigma, ang masasabi ko dyan, kahit inom sa isang individual, isang tao na umiinom, na inaalagaan ang sarili, ang katawan, no? Hindi pa man natin isali yung mental health. Umiinom tayo ng vitamins, nag-exercise tayo, pero nagkakasakit pa rin tayo. Ganon din po sa mental illness. So, kahit na ano yung pinagdaanan, kahit na yung pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya, tingin natin suportado, at saka maayos yung support system niya, Yun. aabot pa rin sa punto Big na deal talaga ang support system, Yes. Doc, no? Right. kaya aabot tayo sa punto na magkakasakit tayo dahil sakit siya. Kaya po lalapit ka sa doktor. Yun. Kaya wag po natin isipin na ang mga pasyente natin na may diagnosis ng mental illness ay iba, dapat yung treatment natin sa kanila, wag natin isipin yun dahil sakit siya, kaya merong doktor na gagamutin, hindi natin maiiwasan yun. Okay, we have a question kanina sa ating live viewers. Paano po daw, magpa-schedule ng private consultation perhaps or public? Is the health service open? Yes po. Open po tayo sa health service. Pumunta lang po tayo sa health service. Very much willing po kami to entertain consultations po. Oo, Wala po kagaya tayong ng- problema doon. Correct. Open po ang ating health service ng Bureau of Fire Protection for any, how do you call that?
Consultation. Yan. Ano pa, Doc, ang gusto mong ibahagi, lalo na ngayon, parating ang undas, nalilito yung mga tao, sinong iboboto, tapos naguguluhan dahil sa ingay ng fire truck, nagro-robing. Anong maaari nating ibahagi sa ating community when it comes to mental health awareness? Yan. Sige, Doc. Sa upcoming po na event natin, magkakaroon tayo ng undas, i-remind ko na lang siguro ang lahat na maximize po natin yung time with the family. Yan. And then, because yung family is the major support system natin. Kung meron man mangyari sa atin, meron man tayong problema, mentally or medically, psychologically or medically, talagang nandyan yung family natin. So, yung bond natin, minsan kahit pagod na tayo, makauwi lang tayo, makita yung family natin, okay na tayo. So, gawin natin stronger pa yung support system, makipag-band tayo, and then gamitin natin kung meron man tayong mga leave, mag-distress tayo. Yes. So, sa susunod, i-feature din natin yung ating iba pang mga doctors para po sa inyong kaalaman na rin na meron na tayong mga doctors dito sa National Headquarters. Yan. So, once again, maraming salamat kay Dr. Soji Rodrigo Regala from, anong province mo, Doc? Region 9. Region 9. Region 9. Region Bacano? 9. Pagadian City. Bisaya. Bisaya. Lagi. Sige. Ano pa? Wala So, naman that's pong it. live consultation, Doc, dito. Pwede naman. We can do that. We can- Dahil naisip mo yan sa susunod na episode, magkakaroon tayo ng live consultation. I-send nyo lang po ang inyong queries at nahulog ang cellphone sa ating Facebook page as we go along. Basta meron lang pong consent, ma. Consent Yes. from the patient kasi sasabihin niya kung ano yung stressor niya, ma'am. Ayun. So, So, that's it. medyo sensitive yun kasi baka hindi pwedeng malaman ng iba. So, Kunwari sasabihin lang niya, Doc, may kakilala kasi ako. Ganun yun eh. Alam mo, Doc, may kaibigan ako. In love siya. Ganon. Hindi siya makamove on. Talaga naman. Okay. So, dito po nagtatapos ang ating kamusta ka na? Ano nga ba ang naging segment na natin? The doctor is The doctor in. is in. Ayan, the doctor is in. Kasi marami na silang doctors. Thank you so much, Doc Soji. you're welcome po. Thank you rin po sa inyo. Thank you.